ganda ng style ng person is good. Bago ka makatulog ng dami, once na mag-meeting tayo, kasi every subject, iba-iba ang requirement. Especially request, kasi hindi sila generalize. Okay, good morning po mga kapatid. Good morning everyone. So, happy Sunday po sa lahat at yung din sa mga nanonood online. And we praise the Lord for the new day na binigay niya. Sabi nga ng Bible, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Sabi nga ng Bible, Psalms, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. May sabi naman po sa Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kahit kung lahat ay tumayo at pangunahan tayo sa kaibigan, ating po mga kapatid na si Prince. Prince, so let's sing one friend we have in Jesus. Hindi po natin ang
receive things from you, O Lord. Sa mga salita po ng mga matutunan namin sa araw na ito, O Lord. Yun po yung third gospel po sa araw na ito, O Lord. Lord, salamat po sa biyayang kalisugan ng pangangatawan upang lahat po yung safety po na punta dito sa inyo, and also po sa mga kapatiran na nasa bahay po na masakit po, Lord. Bless them also. I know na nakatulong po sila sa our life. Lord, salamat po sa magandang panahon na pinagkakaroon po sa amin upang makapag-advise po kami pupunta sa aming simbahan upang matulong ng bagong salita po, Lord. Ito po yung biyaya na kaalaman para sa aming mga Kristiyano, O Lord, na nagsiserve po sa ating dakilang Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom upang maintindihan yung mga salita, bawat salita, O Lord, na tatatak sa mga puso't isipan po namin, O Lord. Also, we make our pastors, O Lord, na makapag-provide, O Lord, ng simple at mas madaling maintindihan, O Lord, na pag-explain, O Lord, sa amin, pag-provide ng mga magagandang salita, O Lord, na parang matuto po kami sa araw na ito, O Lord. I know that you are always there for us every single day, O Lord, and we're very thankful on that, O Lord. Alam po namin na sa lahat ng bahay po, pinaprotektahan po kami upang kami po magawa yung mga nararapat namin gawin, O Lord, sa mga tao. And through you, mas naging solemnly kami ng patience to deal with other people, especially po, Lord, sa mga panahon na ito, O Lord, especially po sa nagdaang bagyo. So we pray sa mga kapatiran natin na pinsala po ng bagyo ito na pag-recover, O Lord, through your blessing, O Lord, through your provisions, O Lord. Sila po yung makakatayo ulit sa sarili nilang mga paa, O Lord. And I know na this is all these trials to us to test our faith on you, O Lord. Alam po namin na andyan ka po palagi at hindi mo kami pabayaan, O Lord. This is just a new test of our life. To be able to recognize you as our Savior. Alam po namin na kapilaan niyo po ay hindi po susukat. Surely na kailangan po namin kayo, Lord, upang ipagpatuloy yung mga buhay ko. It's not just a person living to a person, but it's a person living to God itself, O Lord. Alam namin na nandyan ka po para sa lahat ng bagay. Lord, ngayon po, nandito yung mga kapatiran namin upang makapagpakinig ko, Lord, sa inyo. Please provide us a better understanding, a better wisdom. And most of all, O Lord, ilayo mo po kami, Lord, sa mga bagay-bagay na bumubulong sa aming isipan to focus po sa inyong salita, O Lord. Alam po namin na nasa paligid na po sila, O Lord. And with you, you will protect us, O Lord, na ilayo po kami sa mga temptation na yun, O Lord. And we're here para po mapagilig po ng iyong salita, O Lord. And please focus on us na pabigyan kami ng every detail to understand your words, O Lord. Lord, bigyan po sa maiksing oras na ito, kalakasan, ilayo po kami sa I know na talagang minsan nararamdamin ka ng antok. Nakapagpahinga ng again. Surrender ourselves to you, Lord, to provide us with better knowledge and wisdom, Lord.
So, wala din na dito. Ready, sing.
kaya sa Roman. Dala po ba kayo sa amen? Amen. Brethren, my heart's desire and prayer to God for the show, that they might For I am therefore that you have the fear of God, but not according to knowledge. for they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Verse 5. So Moses described the righteous which is of the law, that the man which doth do it, that him shall be recorded. Verse 6. But the righteousness which is of faith speaketh otherwise, saying not in thine heart, which shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above. Verse 7. For who shall descend into the pit? That is to bring up Christ again from the dead. Verse 8. But God said, the word is not thee, even in thy mouth and in thy heart, that is the word of faith which we preach. Verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Verse 11. For the scripture said, whoever believeth in him shall not be ashamed. Verse 12. For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Verse 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Verse 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Together, verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. Amen. Sino po ba ang naging special? Tayo po yung Pinitrain ka natin si Grace. Kaya Romel, para meron tayong alternate, no? Katulad nito na kailangan natin ng kalalakihan sa gawain. Okay? So, si Nanay Clark, no? Kailangan din ng prayer, no? Kailangan natin ng prayer. Okay? So, may I call Sister Faith, no? Para sa special number. So, meron bang, meron bang testimony muna? Testimony? Meron bang gusto magbigay ng testimony? So, this morning, no? So, before the special number, kung meron testimony. If there is, no? So, just let us know. Okay? Kung wala, ay we will render a special number. Let's go. To God be the glory, great things he has done.
all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We are sing and shout the victory. They will see face to face Jesus is ever greater vision of grace. In the moment we shall be changed. In the moment we shall be we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout victory. We all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout victory. To God be the glory in Jesus. Amen. Amen. According to Revelation 21:4, He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever. Amen. No? So yun po ay salamin. Amen. Praise the Lord. No? So pagdating ng panahon na tayo po ay makikita na natin kung ating pagkakalog sa Kristo. Amen? So praise the Lord. At good morning once again. And we pray that all the members ay maging maayos ang kalusugan ngayon. Ano? So, nakaraan ay the Cortez family ay ano po, no? Ay may mga karamdaman din. No? So, yun kayo naman sila barihalan sa mga kanyang karamdaman. Pero din sila na inform, no? So, kailangan natin ipag-pray sila na inform. So, before we start the message, ay manalangin muna tayo mga kapatid. Okay? So let's pray. Our Heavenly Father, we come before your holy presence and we ask for forgiveness, for mercy, Panginoon. Ano man Panginoon, kita mo sa puso, hindi kahayaya, dapat para sa inyo, Panginoon, sa pagkadalan at kawalatian. Bigay po kami ng pagkakataon. Sa umaga po ito, kami po ay patuloy din nagtitiwala, hindi po gagawin mabuti ang lahat para sa amin po mga kapatiran, may mga karamdaman, kayo po magbigay ng himala, kagalingan, kay Nanay Flor, kayo po magbigay Panginoon ng kagalingan sa kanyang nararamdaman ngayon, at kayo po magbigay ng kalakasan ng kanyang katawan, Panginoon. Salamat po namin, O Diyos, na patuloy nyo enjoy ang kanyang po kalakasan, ang kanyang po buhay, Panginoon, despite of her age, Panginoon. So we pray, Panginoon, na patuloy kay Kumilos, na buhay, Panginoon, ng himala, at sa lahat sa kanyang pong spiritual life. We pray also, Lord, for all the members na wala nito ngayon, ng mga karamdaman, kayo po magbigay ng mga kalakasan, kay Brother Alan, kapahingahan, at manangin ko rin, Panginoon, kayo magbigay ng galingan, kay Kati Tony, kayo din po, Panginoon, sa mga wala rito, sa mga family, sa mga po mga family problem, mga sa sickness, maraming sa ibang karamdaman, kung po ni Tatay Obet, kayo rin po magbigay ng galingan. Sa mga Cortez family, kayo rin po ang patuloy na magbigay ng galingan at kalakasan, Panginoon, sa kanila pong karamdaman ngayon, Panginoon. Kayo po, Diyos, ang patuloy mag-encourage sa bawat isa sa kanila, kayo din po ngayon sa bawat isa sa kanila.
Purihin ka, Panginoon, at pinagkakatiwala namin sa inyong lahat sa umagang ito. At kung ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang pangakapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. So, purihin po ang Diyos, mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong araw sa salita ng Diyos. At last time po ay hindi natin natapos yung ating topic, no? So, dun sa 10 benefits of multiplying disciples. So, 10 benepisyo ng pagpaparami ng disipulo. So, tayo po ay bukod sa tinawag ng Panginoon sa kaligtasan. So, hindi po natatapos doon, no? So, tayo po ay meron tungkulin. So, ano yung tungkulin natin bilang tayo ay mga ligtas? Tayo po ay sumunod sa Panginoon bilang kanyang disipulo. So, as a disciple of Jesus Christ, we have to follow His commandments as we express our love. Sabi gano'n sa John 14:15, sabi gano'n, if you love me, keep my commandments. So, nais ng Panginoon na tayo po bilang kanyang mga ligtas, kanyang mga inayong ganap sa pamamagitan ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ay magpakita ng ating pag-ibig sa Kanya. At ito ay sa pamamagitan po ng ating pong pagsunod sa Kanya, sa ating pong Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga iniutos. Ganun din yung ating pong reference, ating pong, sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. No? So sabi nga sa Matthew 28:19-20, yung binasa po natin, our reference, our key verse for this particular topic. Nagsabi ng gano'n, ano? And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations. So, ang Panginoon ay mayroong utos. No? So, bukod sa mga iba pang ini-expect sa atin ng Panginoon bilang nagmamahal sa Kanya, bilang Kanyang mga disipulo, bilang Kanyang mga tagasunod, isa ito sa talagang inihabilin sa atin ng Panginoon. And ito po yung bago siya mag-ascend, bago siya umakyat sa langit, kung sabi niya go. So yung word na go is a verb, no? It's an action word, di ba? Go. So humayo kayo, yung ibig sabihin. Go ye therefore. So, bakit may therefore? No? Sabihin sa makatuwid, humayo kayo, parang gano'n. So, ibig sabihin, ito kasi merong all power is given unto me and in heaven and in earth. So, ibig sabihin, kung tayo ay nahayo mga kapatid, ang doon, taglay-taglay natin yung kapangyarihan ng Panginoon. No? And teach, anong sabi sa atin? Teach all nations. Turuan ang lahat ng mga bansa, baptismuhan sila, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. At ang sabi doon, teaching them to observe. Yun. And then, teaching them to observe what? Anong ituturo sa kanila? Anong ituturo sa ibang tao? Ano po ang ituturo? Particular. No? Meron bang particular na tinutukoy? No, sabi ng Panginoon, ituro mo sa kanila ang ano ba? Okay, so may particular bang sinabi dito? Ang sabi dito ay all things. Ano? All things. Lahat, sabi nga all things, and then whatsoever. Ano man, no? Lahat ng bagay, ano man ang iniutos ko sa inyo. I have commanded you. Sabi nga. So, mayroon tayong tungkulin, mga kapatid, na magturo. May tungkulin tayo na yung tinatanggap natin dito ngayon ay ibahagi natin. Amen? So, may tungkulin tayong dapat nagampanan. At itong utos nito ay hindi utos ng simbahan, ng iglesia, ito ay utos ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, kanino iniutos ito? Sa kanya pong mga tagasunod. Kung tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, we are His disciples, para sa atin po ito, no? Itong utos nito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. No, nagbigay tayo ng mga 10 benepisyo ng pagpaparami ng disipulo.
10 benefits of multiplying disciples. Mga kapatid, itong benefits nito ay mga personal na benefits. No? Hindi ito benefits para sa ibang tao at hindi nga ito yung particular na benepisyo para sa iglesia. No? So sinadya kung ito po ay talakayin, kung makita natin na may benepisyo yung pagdidisipulo sa mga tao. May benepisyo sa atin. Bukod pa dyan mga kapatid, ang sabi rito ng Panginoon, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. No? So nais ba ninyong makasama ang Panginoon? Amen. Hanggang sa kaduluduluhan ng sanlibutan. Amen. Sabi nga na, dito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded. So nais natin, na makasama ang Panginoon. So, sundin natin. Now, kung doon, meron din tayong makukuha ang benepisyo mula sa ating pong Panginoon. At ating nga tinalakay na nakaraang linggo, una, nagkakaroon tayo mismo ay nagkakaroon ng spiritual na paglago. When we make disciples, when we teach others, tayo rin ay nakikinabang na una. So, para tayong di ba? Para tayong chef cook, Si Brother Romel, nagluluto yan. So bago makatikim yung ibang tao, natitikman niya muna tiyak yung pagkain. Ito po, tama po. Sa kanya munang nalalasahan yung pagkain. Yan. So ibig sabihin, baka muna siyang nakakakuha ng sustansya ng pagkain. Amen? So ganun din sa pag-akay, ganun din sa pagdidisipulo, sa pagtuturo ng ibang tao, we gain personal spiritual. Nagkakaroon tayo ng personal na spiritual na paglago kapag tayo mismo yung nagtuturo. Pangalawa ay pagkakaroon ng layunin at kahulugan sa buhay. So there are a lot of individuals na tunang-tana. Minsan meron ng familiar kayo sa midlife crisis, diba? Yung mga gano'n, yung kailan naging 40 na, parang nagkakaroon ng question sa buhay. Ano nga ba ang silbi ng buhay ko? Ano nga ba yung kahalagahan ng buhay ko? Parang nabuhay ako meron akong madalas makita, may friend ako sa Facebook na gano'n na laging parang nagtatanong siya sa sarili niya kung parang nakukulangan siya, na parang gano'n lang ang naabot niya, parang mayroon pa siyang hindi naabot, ito na regrets sa buhay, yung ibig sabihin, So sa mamamagitan ng pagdidisipulo, when we make disciples, when we teach others, nagkakaroon tayo ng sense of purpose and meaning sa buhay natin. So kapag tayo po ay nakakapagturo, nakakapag-akay, kapag nakapagdidisipulo tayo ng kapwa natin, so it gives meaning sa buhay natin. So it adds meaning. So nakikita natin yung pala layunin sa akin ng Panginoon na magamit ito, para mabago ang buhay ng ibang tao. It gives purpose and meaning sa buhay. Okay? And then number 3, yung pagtupad sa mga utos ni Jesus. So mahalaga na bilang mga disipulo ng ating pong Panginoong Jesus, ay natutupad natin ang utos ng Panginoon. And when we fail to follow, diba, kahit naman sa mga opisina, o kaya naman sa eskwelahan, o kaya naman sa mga buhay, pamilya, sa mga anak at magulang, relasyon ng magulang, mga anak. So, there are, parents who became disappointed kapag may inutos yung kanilang anak at hindi nakasunod yung anak, di ba? May mga teachers naman na sa hindi ng pagtuturo sa pag-prepare ng mga lessons, yung mga estudyante, makita niyo, may mga estudyante na bumabagsak pa rin. Parang hindi nag-aaral, Parang gano'n. So, it gives disappointment on the part of the teacher, And it gives a frustration on the part of the teacher. Parang gano'n. Although ang Panginoon, hindi naman siya mag-frustrate sa atin at disappoint pa. Alam ng Panginoon, tayo mahirap. Bakit? Sapat ang binaya ng Panginoon. Pero tayo, bilang mga disipulo, ay nahandun pa rin yung expectation ng Panginoon na tayo po ay makasunod sa kanyang utos. And when we follow this command, ay nabibigyan siya ng kaluwalhatian.
nabibigyan ng glory ng ating Panginoon kapag tayo ay nakakapagtupad sa Diyos. So ito ay inuutos sa atin ng Panginoon. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So kung ito ay tinuro sa atin ng Panginoon, so ini-expect niya na susunod tayo sa Kanya, di ba? And paano kung tayo hindi makakasunod, di ba? So, pag hindi natin na tupad yung utos ng ating Panginoon, it is a failure on our part. Tama? Failure yon na hindi tayo nakasunod sa ating Panginoon. So, pagkukulang natin yun. Kawalan, pagkukulang, kahinaan natin yun na tayo ay hindi nakatupad. So, yung pag-disciple, no? So, we follow Jesus Christ. So, number 3 po yun. Okay? So, the number 4, pagbuo ng matibay na relasyon. When we make disciples, kapag tayo po ay nag-aakay, nagtuturo, no, nagdidisipulo, we build strong relationships. We build stronger relationships. At ang maganda doon ay yung relasyon na yun ay walang hanggan, no, relasyon sa Panginoon. So, and then it adds building relationship within the church. So sa proseso ng paggawa ng pagdidisipulo, tayo po ay bumubuo ng malalim na relasyon. So imagine mo, pag nagdi-disciple ka, ano pinag-usapan mo? Spiritual na bagay. Amen? So hindi kayo nag-uusap ng parang chika-chika, no? Parang gano'n, na parang nagmamarites kayo. Hindi gano'n, no? Ang pagdidisipulo. What do you talk about? The Word of God, salita ng Diyos, amen? You give encouragement, so you share your testimony sa Kanya. So sa pamamagitan nun, ay nabibuild yung relationship ninyo na mas matibay. Amen? So then number 5 na ating tinalakay last Sunday, pag-uglad ng kakayahan sa pamumuno, particular sa mga magulang, no? Sa kabanang tahanan, sa kabanang tahanan, so kapag tayo po ay nagtuturo, nagdidisipulo, when we make disciple, when we lead our children to the Lord, no, tayo mismo ay napapaunlad natin yung sarili natin as a leader ng tahanan. No? So, ganun yung sabi ni Joshua, di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. So, may mga magulang na they fail, no? They fail to lead their family. No? So, may mga kalalakihan na sa halip na dinadala nila sa gawain ng Panginoon ang kanilang mga anak. May mga magulang na dapat dinadala nila ang kanilang mga anak, ano, sa iglesia ay hindi nila dinadala, no? So they fail to lead their family. So sa pagbibigay ng pagdi-disciple ay napapaunlad natin yung ating pong kakayahan, kasanayan sa paglilid ng ating pong pamilya, no? Ang pagtuturo at paggabay sa iba ay nagdudulot ng pag-unlad sa ating kakayahan sa pamumuno ng sa ating mga pamilya, sa ating mga iglesia, sa ating mga trabaho. So natututo tayo ng mga bagay na kasanayan na nagiging mas epektibo tayo leader. And then number 6 po mga kapatid, ito yung number 6, ito yung continuation ng ating pong pag-aaral. No? Pagbabago sa personal na buhay. Personal life change. So kapag tayo, when we make disciple, when we teach others, tayo mismo ay nagkakaroon ng pagbabago sa ating pong buhay. So we gain personal life change. No? So sabi nga lang sa Romans 12:2, no? Romans 12:2, let's open our Bible in Romans 12:2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So sa 2, ganito ang sabi, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. No? Sa pamamagitan ng pagka-transform
ng ating, magre-renew ng ating isipan. No? So when we make disciples, when we teach others, that's renewing your mind. That's renewing your mind. Because you follow Jesus. You follow Jesus Christ. No? So, sa pagsunod mo sa utos ng ating Panginoon, that's part of transformation. That's part of renewing your mind. And with that, ay nagkakaroon ka na naunawaan ko kung ano yung mabuti, napagkapagat, panlubog, at perfectong layunin po ng ating Panginoon. Tingnan natin sa Proverbs 27:17. Proverbs 27:17. So, ang napag-disciple ay inihalin tulad, no, sa isang bakal, no? Tulad ng bakal na nagpapatalas ng kapwa bakal. Proverbs 27:17. The Bible says, iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Kita ninyo? Iron sharpeneth iron. So ano ang nagpapatalas sa isang bakal, mga kapatid? Ano ang nagpapagaling sa bakal? Bakal din. No? So sabi rito, iron sharpeneth iron. So ganun din daw, no, sa tao. So ang pagbabay-simbang sa kanilang pananampalataya ay nagdudulot din ng pagbabago at paghubo sa ating sariling pagkatao. So as a man sharpeneth the countenance of his friend. No? So habang nasa-sharpen yung iba, when we make disciples, we are also being sharpened. No? Ganun yun. Kapag ang dalawang baka nagkikis-kisan, no? No, halimbawa. So yung isa tumatalas, yung isa tumatalas din. Ganun yun, mga kapatid. Amen? So sa pagtuturo sa iba, tayo rin ay nagbabago. Ang ating sariling pananampalataya at pamumuhay ay patuloy na hinuhubog at pinatitibay. No? So nagkakaroon tayo ng life change when we make disciples, when we teach others. So kaya po mga kapatid, yung ating tinatanggap dito, no? Maganda, nakikita ko si Sister Edith nagsusulat. Maganda yan, no? Talagang you take note, no, of the lessons. And then yung mga yan ay iipunin ninyo, yung natutunan ninyo ay iipon po ninyo. Hindi po nyo iipunin at para lamang ayan ay hindi daw gamitin. Kailangan po yan gagamitin po ninyo. Amen? At yan ay pagpaginamit ninyo, ay tinuro nyo din sa iba, maging sa mga anak ninyo. No? It gives personal life change sa buhay po ninyo. No? Bibigay ng pagbabago sa buhay ng tinutulungan ninyo at ganoon din sa ating sarili. Amen? And then number 7, mga kapatid, mas malalim na pag-unawa sa Biblia. When we teach others, when we make disciples, we gain a deeper understanding of the Bible. Amen? So, sino ba ang mas higit sa tingin ninyo na nakakaunawa yung ng salita ng Diyos? Yung nag-aaral, nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos o hindi nagbabasa? Parang walang iniwan yan sa eskwelahan, di ba? O meron kang libro. So may binili kang libro. Hindi dapat masayan yun. Yung libro na yun, mga kabataan, binabasa. So ganoon din po ang Biblia. When we study the Word of God, no? Ay nagkakaroon tayo ng deeper understanding. So kapag tayo ay nagtuturo, mga kapatid, so saan tayo kumukuha ng ituturo natin? Tama? Amen. Sa Bible. No? Logical, very simple. No? Saan tayo kumukuha ng spiritual na pagtuturo? Tuturuan natin ng spiritual na bagay. Saan natin kukunin? Sa tradisyon? Sa reliyon? No? Sa turo ng tao? Hindi. No? Saan natin kukunin? Sa encyclopedia? Hindi. Di ba? Kukunin natin
sa Bible yung tinuturo natin. Amen? Therefore, no, we have to study the Word of God when we make disciples. Diba? Kapag tayo po ay nagtuturo. So, sa Colossians 3.16, tingnan natin Colossians 3.16. So, katulad po ng isang guro, no, na higit po siyang natututo ng higit sa paksa dun sa topic kapag naghahanda po siya sa kanya pong pagtuturo. Colossians 3.16, ang sabi ng Bible, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. No? Let the word of Christ, no? Ang salita ng Diyos, ay manahan sa inyo richly in all wisdom. Sinabi in all wisdom, dapat meron kang deeper understanding, no? Tungkol sa salita ng Diyos. Richly, no? Sumagana sa iyo ang salita ng Panginoon sa buhay mo. Na hanggang sa dumating ang time, no? Na yung prinsipyo ng buhay mo, pamumuhay mo, ay nakabatay sa salita ng Diyos. So, katulad ng isang teacher, siya po ay higit na natututo kapag siya po ay sa kanyang paksa, kapag siya po ay naghahanda sa pagtuturo. So, katulad po ito, ang paggawa ng mga disipulo, no? Ang pag-disciple, ng pagtuturo ng sa iba ay naghihikayat ng mas malalim na pag-aaral at pag-unawa sa Biblia. Amen? Yung paghahanda upang magturo, katulad ng ginagawa ko po, no? Yung paghahanda where I prepare lessons or preaching, sermons, no? So sa iba, ito po ay nagdudulot ng mas malalim na pag-aaral at pagkaunawa sa akin. So maganda na mayroon po magkaan na makapagturo ng iba. Amen? So kahit bata yan, no? Maraming bata yan, maturuan natin sila ng salita ng Diyos. So when we teach them, so, ay lalo na pag bata, maraming tanong yan, no? Macha-challenge talaga kayo. Susunod-sunod yung tanong ng bata. Ano naman yung ganito? Ano naman po? Hindi sa pagtatanong pa lang yung bata. Kailangan mo na mag-research, no? Kailangan mo na mag-study, no? Mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? So naalala ko noong sa Prince, ang daming nung maliit pa siya, ang dami niyang tanong. At yung mga tanong niya ay mga pangpalalim na theology, no? So paano pinayagan ng Diyos? Sabi niya, pinayagan ng Diyos na si Eva ay matakso, parang ganun mga tanong eh. So pinayagan nga ba talaga ng Diyos? So parang sa murang edad ay may mga ganong tatanong sila, no? Pagka-kwento mo yung mga tungkol sa Garden of Eden, so ayan will explain na when God created man, ay binigyan sila ng free will, no? Binigyan sila ng kalayaan, no? Yung kalayaan na yun, mga kapatid, yun yung ginamit na gamit niya, no? So hindi naman ibig sabihin na kasalanan ng Diyos, nagbigay siya ng free will, no? Sapagkat kung hindi nagbigay naman ng free will ang Panginoon, di para naman tayong mga robot, no? So ang gusto ng Panginoon ay mayroon tayong kalayaan na magpahayag ng pag-ibig. Amen? So yun yung medyo challenging yung tanong, no? So sa mga bata pa lang yan, mga kapatid, no? So marami kala nyo na nandiyan lang sila, nakaupo, pag winintuhan nyo yan, maraming tanong din sa inyo, no? Kaya maganda kayo, so mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Amen? So you will gain a deeper understanding of the Bible, no? Mas malalim na pag-unawa sa Biblia when we teach others, when we make disciples. Number 8, mga kapatid, kagalakan at pagpapalakas ng Diyos, no? So, nagkakaroon tayo ng joy, no? And encouragement sa Philemon, no? Philemon chapter 1 verse 7. For we have great joy and consolation in thy love,
because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. No? Sa pamamagitan ng kapatiran ng brother, we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. No? So tulad ng isang magulang na nagagalak sa tagumpay ng kanilang mga anak, yung paggabay sa iba sa pananampalataya ay nagdudulot din po ito ng kawalakan, ng joy, o pagpapalakas ng loob. So, habang nasasaksihan natin yung kanila pong paglago. Tama? So natutuwa tayo when we grow, when we see them growing, achieving, no, sa kanilang paglaki. Ang paggawa ng mga disipulo ay nagdudulot ng kagalakan at pagpapalakas ng loob sa atin din mismo. Nakakaramdam tayo ng saya. Nakikita natin yung pagbabago sa buhay ng mga taong ating ginagabayan. Katulad ng ating readings kanina, di ba? Sa Romans chapter 10. So naalala niyo sa Romans chapter 10, sabi ganon. Sa verse 15, sabi ganon ay, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. How beautiful are the feet. How bring glad tidings of peace. No? So it gives joy to others and encouragement. It also gives joy and encouragement sa atin po. Okay, number 9, mga kapatid, pag-iwan ng matagal na pamana. No? So yung pag-disciple, ang pagtuturo sa iba, ay katulad ng pag-iwan ng pamana, ng living a lasting legacy, mga kapatid. So for example, yung pagtatanim ng puno, no, ngayon, kung halimbawa magtatanim ka ng puno ngayon, ano ang magiging benefit nito in the future? So magbibigay ito ng lilim, no, sa mga susunod na henerasyon. Magbibigay ito ng bunga sa mga susunod na henerasyon. Diba? Makikinabang yung iba dahil nagtanim ka, nagpuno siya, nagbunga siya, so yung iba nakakasilong sa init ng araw at yung iba ay pwedeng makinabang doon sa bunga ng puno na yung tinanim. So and then yung buto nun, yung mga bunga na yun, ay maaari pa magiging mga tanim din, magiging puno din, na magbubunga din. Isipin mo, ilang salinlahi yun, no? Ilang panahon yun, ilang henerasyon yun. E may mga puno na tumatagal ng 100 taon, di ba? Ang tatagal, ang lalaki na, ang tatanda na, buhay pa rin, di ba? So kung ilang bunga na ang pinamunga nun at kung ilang buto na ang di ba? Nung araw ay wala naman talagang bukod sa mga magsasaka, yung mga ibon, isang paraan sila. Kaya dumadami yung mga halaman, kumakalat. Kasi yung mga buto, they carry yung seeds. And then, dadalhin nila sa iba, tutubo dun sa iba. So katulad ng pagtanim, no, ng halaman, ay ganoon din yung paggawa ng mga disipulo o pag-share ng gospel, pag-share ng ating pong pagtuturo natin sa ibang tao o sa mga baguhan, no? Ito po ay lumilikha din ng matagal na pamana na patuloy na lumalago sa paglipas ng panahon. So yung pananampalataya natin na mayroon tayo ngayon ay nanggaling pa, no, sa napakahaba ng henerasyon. Tama? So, ang ating pinilaro kung ilang panahon at henerasyon ang pinagdaanan, marami nang pinanggalingan. Amen? So, kung wala ang mga apostol, for example, yung ating tinatalakay ngayon, yung ating pananampalataya ngayon, these are the example of the lasting legacy of the apostles, no? Mula sa ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo ay hindi niya pinagtagumpayan ang kanyang ministry, ang kanyang pamatayan sa krus. So, wala tayong kaligtasan. So kung itong mga apostol na ito ay nanatiling duwag, hindi nagpatuloy, o hindi pinaglaban ng Ebanghelyo,
So wala tayo dito ngayon, no? So kung walang mga nagsakripisyo, mga missionary mula sa ibang bansa, pumunta dito sa Pilipinas, baka ang mga paniniwala natin ay mga pangkatutubo pa rin. Baka sinasagpapain natin ngayon si Bagtala, di ba? So, ganun yun, mga kapatid. Mga alito. Hindi pa rin ang ating pong mga sinasamba. So, pero dahil sa pagsasakripisyo, dahil sa pagdi-disciples, pagtuturo ng mga ibang tao na sa atin, ito po ay nag-iwan sa atin ng mga pakinabang ngayon, no? Pamana. So, ito po ay nagiging pamana din natin. So, tayo po ay naghahanda, mga magulang, no? Ano kaya ang maiiwan natin sa ating mga anak? May kilala akong abogado, sabi ng ganun, ay nako, ayokong mag-iwan ng pamana sa mga anak mo. Mahala silang magtrabaho. Para matuto silang magtrabaho. Matuto silang mag-impok. Matuto silang magsumikap. Hindi ako mag-iiwan ng pamana. So marami sa atin mga magulang nag-iisip na ano kaya ang pwede natin iiwan sa kanila kapag tayo'y tumanda na, kapag tayo lumakay. No? So, ano nga ba? No? Spiritually speaking, ito po mga kapatid, no? Yung salita ng Diyos. Amen? Yung commandments ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa 2 Timothy, kung natin, let's open our Bible in 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Okay? 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ito po ay sabihin ni Apostol Pablo kay Timothy. Okay? Chapter 2 verse 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Amen? So, sabi gano'n ni Apostol Pablo, yung mga bagay na narinig mo sa akin among many witnesses, sa harap ng maraming saksi. Ito naman ay, pag sinabi yung same commit daw, ituro mo rin. Ituro mo din. So, ibigay mo din sa kanila, sa mga matatapat na tao, who shall be able to teach others also. So, nakita natin na mayroong tinatawag na yung ripple effect. No? Yung ripple effect. Dapat ganun ang salita ng Diyos. May epekto sa akin. Pagsalita ko ngayon, may epekto sa inyo. Magsalita naman kayo, may epekto sa iba. May ma-apekto naman. Magsalita rin. Dapat ganun. No? Yung ripple effect, parang yung pagka nagbagsak ka sa tubig, di ba? Yung effect nun, gumagano'n. So makikita mo yung ripple. No? So dapat gano'n. No? So sabi ko nun, commit down to faithful men. Period ba? Hindi, no? Comma. So, commit down to faithful men. So, hindi doon nahinto. Ang kasunod, who shall be able to teach others also. Others, marami yan. So, hindi naman sinabi, who shall be able to teach specific name. Hindi. So, others also. Ibig sabihin, marami. Tama? So, dapat tayo po na natututo dito ay yung natutunan natin ay ituro din natin. Amen? So, kung sa ganoon ay makadisipulo tayo. Amen? So, and then last na point natin, mga kapatid, no? Last, number 10, ay mas matatag na pananampalataya. So, when we make disciples, when we teach others, our faith, ourselves, no? Our personal faith are strengthened. So sabi nga nun sa Romans 1:12, Romans 1:12. The Bible says that is, that I may be comforted together with you by the mutual faith, both of you and me. So, paano siya mga comfort? Together with you by the
mutual faith. Amen? Mutual faith. So yung pananampalataya mo, kung ine-exercise mo yan, nang kumbaga, hindi sa kapwa mo, kumbaga, wala kang nakakipagrelasyon, paano mo i-exercise yung pananampalataya? How will you exercise your faith? How will you prove your faith without others? No? Yung pananampalataya mo. So say for example, nag-aral ka ng salita ng Diyos, natuto ka na, nandun na yung kausayan na ibinigay sa iyo ng Panginoon, lumalalim na yung pananampalataya, karunungan sa salita ng Diyos. Sa tingin mo, yun ay isang pananampalatayang ganap, kung yun ay hindi mo nagagamit sa iba, hindi mga kapatid. No? So, yun yung sinasabi ni James, faith without works is dead. No? So, faith without works is dead. Works naman, you share your faith. You make disciples. You teach others also. Tingnan ninyo, mutual. No? Dapat mutual yun mga kapatid. Amen? So, natututo tayo sa isa't isa. Natututo kayo sa pagtuturo ko, natututo din ako sa inyo. No? Sa buhay natin, sa bawat isa, sa mga testimony, sa mga sharing time, no? Sa mga pag-aawitan, tayo po ay natututo sa isa't isa. So lumalakas tayo ng ating pong pananampalataya. So katulad ng isang panday, no? Tulad ng isang blacksmith na nagpapatibay ng bakal sa pamamagitan ng apoy at pagpapanday. No? Paano tumitibay yung bakal? So kanina ay ang example natin, bakal sa bakal. At yung bakal ba ay kusang putok-pok sa bakal? Hindi, di ba? So kailangan na panday. Kailangan ng blacksmith para iampas yung isang matigas na bakal dun sa isang bakal. Na? So kailangan ng isang panday na gumagamit ng apoy at pagpapanday. So ang pagbabahagi po ng ating pong pananampalataya at pag nakapakita ng gawa ng Diyos sa buhay ng iba, ito po ay nagpapalakas at nagpapatibay ng ating pong sariling pananampalataya mismo. Amen? So yung pagbabahagi ng ating pananampalataya at pagpapakita ng gawain ng Diyos sa buhay ng iba, it gives strength, it gives, it makes us stronger, no? Sa ating pong faith, sa ating pong sariling pananampalataya. So yun po mga kapatid, yung ating pong 10 benefits, 10 benepisyo, actually personal benefits para sa atin. Kapag tayo po ay nagbabahagi, when we share our faith, when we make disciples, when we teach others, no? We teach them the Word of God, no? We bring them to the church, no? We encourage them. So, it gives benefits to us, mga kapatid. So, tulad ng mga nabanggit, number 1, nagkakaroon ito ng, nagbibigay ito ng personal na spiritual na paglago sa atin. Tapos, nagkakaroon ng layunin at kahulugan ng buhay natin. Tapos, natutupad pa natin yung utos na Jesus. And then, napapatibay natin yung relasyon ng mga tao, ng samahan, ng iglesia, ng community. So, napapaunlad din natin yung kakayahan natin, sarili natin kakayahan to lead our family, to lead in the workplace, to lead in the community, and whatever places na nilagay tayo ng Panginoon. At nagbibigay ito ng personal na pagbabago sa buhay natin. Tayo mismo ay nagbabago dahil sa ating pong pagtutulong. So, and then nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagpaunawa sa salita ng Diyos, sa Biblia. Kailangan natin yun, mga kapatid. So, nagkakaroon din ito, we also gain joy and encouragement. Nagbibigay tayo ng joy and encouragement. It also gives joy and encouragement sa atin. Amen? So, ito rin po ay nag-iiwan sa atin ng pamana sa iba. Amen? So, masarap yung may pamana sa iba. Masarap yung may maibibigay ka. Amen? Kasi parang namatay ka na wala silang nag-antok sa'yo. Diba? So, at least may ibigay ka sa kanila kahit hindi man material, higit sa lahat, spiritual. Amen? So, for example,
no, yung mga kabataan, mayroon tayong mga naaalala, di ba? O kahit hindi kabataan, naalala natin na tayo po ay natutuwa na nagpapatuloy tayo sa Panginoon. So nagkakaroon tayo ng kalakasan mula sa Panginoon. No, sa mamagitan ng pananalangin, ng pagkakapatiran, naalala natin yung nanay natin. We remember our parents. Yung nanay ko noon kasi dinadala ko sa church. So, yung nagbunga yung kanilang pagdadala sa amin, sa iglesia. No? So yun, legacy yun ng magulang natin. Ganun din sa akin, no? Nanay ko din ang talagang may akay-akay sa akin, maliit pa ako, no? Malagal ako. Kahit na init na mga bata ganun eh, no? Init na, tinitingnan na yung programa. Nasa bahagi na, anong oras na, ganun ang mga bata ng araw eh, di ba? So, kapag sa bata ko pa eh, di ba? Hinihintay mo lang matapos yung service. So, importante yun, yung pagdadala ng mga magulang. It leaves a lasting legacy. Nag-iiwan ito ng matagal na pamana sa ating pong mga anak. Mas napatatatag nito ang ating pananampalataya. So mga kapatid, no? Nawa ang mga benepisyo na ito ay makita talaga natin sa buhay natin. Amen? That we really share the gospel. We really share, we teach others. Gabayan natin yung iba. No? So, kapag tayo ay magtuturo, gamitan natin ang salita ng Diyos. May pagkakataon din lang tayo magturo eh, di ba? Kahit na customer yan, kahit na kaibigan yan, bahay, kumpare, no? Kapatid, kaibigan, anak, magulang, gamitan natin ang salita ng Diyos. By using the Word of God, ay natuturoan natin siya. So, next week, and hopefully, available na si Brother Alab. Ayun yung magiging topic natin. Sinare ko rin sa kanya mga simple steps kung paano tayo maging involved, no, sa pagdidisipulo, making disciples. Amen? So let us pray, mga kapatid. Ay may natutunan kayo sa salita ng Diyos sa mga ito. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for bringing us once again together to worship you, Spirit of God. Lord, accept our worship, Panginoon. Accept our praises, pagkakamitan, at masasalamat, pagkikinig ng inyong salita, Panginoon. Kayo po, Diyos, sa patuloy na kagunan, sa pagkikinig ng Banal na Espiritu, sa mga napagbahagi ng aming pagkakas. Kung ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kasi na yung ating song leader. Wala na. Sige po, in response, bigyan natin yung I will serve you. Bigyan natin praise, nalilas ng singing, I will serve you. Ayun po ay maglilingkod sa Panginoon. I will serve you. Because I love you. Serve
But this I say, he serveth sparingly. He which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposed in his life, so let him give not grudgingly or of his necessity, for God loveth a cheerful giver. God is able to make all grace bound toward the need of his love and bound to everyone. At tuloy pa sa prayer number 8. Dear Lord, kami po ay sa iyo, nagpapakumbaba, Lord. Isin niyo po ang aming puso at isip ko ito. Sabi ko sa mga kabataan, sa mga churchmates at families, natin niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po ang mga tao. Salamat po sa mitay na po ang po sa kay Pastor. Bless mo rin po si Pastor at ang family mo. In Jesus' name. Okay, para naman po sa announcement is ating cottage prayer po ay na-move sa August 2 sa Bernida family. Doon din po ulit sa Montes family ba? Na-move po natin kahapon. So, sa August 2 na lang po gaganapin. Doon po sa Face Island nila Tita Tita, Sister Ricky and family po. So, tayo po lahat ay tumayo at gawin po natin ang stand up for Jesus for our closing song. Amen. Ayun mo sabi nung kanta, stand up for Jesus, ayun pa? Hey!
pray po mga kapatid. We thank you Lord for this day. Salamat po. Despite our situations of our brethren and karamdaman, kayo po Panginoon ang patuloy na o Diyos na bibigay pa rin sa amin ng kasapatan, ng biyaya, na namin Panginoon ito po ay hindi nagkukulang o Diyos. Lord, we pray for healing, Panginoon. Una po kay Nanay Flor, we pray, Panginoon, binigyan siya ng kalakasan, Panginoon, na siya po ay makapagsalita ng maayos, Panginoon, makahinga ng maayos, at ganoon din po, Panginoon, na naman ang cause, Panginoon, kanyang panghihina, kayo po ang magbigay, Panginoon, ng karunungan kay Sister Joanne sa pag-sikaso sa kanyang Panginoon, na pangalagaan, Panginoon, ng gusto, Panginoon, na mag-improve po yung kanyang situation. So we pray for your healing, Panginoon, for divine healing. Kayo po, Panginoon, ang humi po sa pamamagitan ninyo na magpapangyarihan kami. Meron din po sa iba pang mga kapatiran na may karamdaman, patuloy yung pagalingin, Panginoon, bawat isa ng Diyos, bigyan ng kalakasan. So we pray for your blessing to be upon us. So kapatid na narito, Panginoon, patuloy ninyo ang kasalamay, hindi po pagpapalan, biyaya, Panginoon, sa kanilang, sumaganan sa lahat, Panginoon, ng mga kailangan, ay may provide, Panginoon, at ang kanilang pananampalataya, patuloy na lumago, Panginoon. Patuloy na panghawakan ng iyong pangako, at ang patuloy na kanila pong maranasan ang iyong kapangyarihan, at ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa aming Panginoon, tuloy ng bigyan ng paglago ang aming iglesia, Panginoon. Ang ganun din po, ingatan ninyo ang bawat isa sa pagsamantalang pag-iwahiwalay namin. Pagpalain ninyo, Panginoon, ang mga naghahanap buhay, at may mga livelihood, kayo po, Panginoon, ang mga sa kanila. Ganun din po sa mga family members, mga kumaranas ng mga family problem ngayon, kayo po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na mag-ayos nito. Panginoon, ninyo sila, Panginoon, ang pag-ibig ay patuloy na mamaw sa buhay nila, Panginoon. At patuloy, Panginoon, maranasan, Panginoon, ang bunga ng Espiritu sa kanila. Salamat po, Diyos, sa inyong mensahe, sa umagang ito. Pagpalain niyo po bawat isa. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So God be the glory. Amen. Riding around.